Alright mga brothers, ngayon magkakaroon na tayo ng pagkakataon na ma-test ride itong si Hunter 150 ng FKM. Okay, pero bago natin siya sampahan, gusto ko lang sa inyo sabihin na nagkaroon na po tayo ng review ng pagdating dito sa kanyang specs and features and also yung presyo. Pero para wala pa sa idea, mamaya after ng ating test ride review, pakita natin yung full specification ng motor para po magkaroon kayo ng idea sa mga wala pang, sa mga hindi pa nakakanood nung ating last vlog para rito sa Hunter 150. So magkano muna tayo, magkaroon muna tayo ng sound check. Tingnan natin tumunog ito. Ayan, hindi siya naka silent starting. So hopefully yan, rinig nyo. So yung mga typical na tunugan ng scooter, ang tunog nya single exit. Wala namang special since ito traditional na GY6 engine yung kanyang makina mga brothers. Okay, so bigyan pa natin ng isa. Ayan o. Alright, umulan lang kaya napahinto muna tayo at sumilong. Ngayon tapos na, balik tayo sa ating review. Okay, so nagkaroon tayo ng sound check kanina. Ngayon naman start na natin itong motorsiklong ito. Okay, so by the way meron siyang side stand kill switch which is for the safety natin. At ito po hindi siya naka silent starting, standard po ang kanya starting, kaya may maririnig kayong redondo. Alright, digital meter, mga basic switches, naked handlebar. Ito po ang makikita nyo sa mismong cockpit nitong Hunter 150. Standard ignition, USB charging port, at syempre lagayan ng ating cellphone. Ayan, so test na rin natin, tignan natin kung malalaglag. Okay, so iikot tayo ngayon dito. At location natin San Simon, Pampanga Global Plaza. Kung gusto nyo pong pumunta rito at mag test ride ng mga motor ng FKM, pwede naman kayo mag walk in. Alright mga brothers, pagka unang sampan nyo rito sa motorsiklong ito, ang una nyo kagad mapipils yung comfy ng kanyang upuan, makapal at tumutulong po sa absorption ng shock. So parang nagiging extra shock nyo na rin siya pagka minamaneho nyo na. And then maluwag po yung kanyang floorboard, no? So tamang-tama ito kahit anong size ng inyong paa dito, sapatos. Tulad yan, may size 8 ako na paa. So ganyan po ang itsura nya. So malaki-laki pa rin ng legroom. At kung matangkad kayo, makikita nyo naman na pwede pa rin, hindi kayo sasabit basta-basta sa scooter na ito. Siguro mga 6 flat, pwede pa rin kayo dito, uusob lang kayo sa unahan, no? At maganda yung setup nya, handlebar nyo to, naked. At itong digital meter natin mga brothers, nakataas siya masyado, kaya naman kitang-kita nyo, no? So ano tayo ngayon, daytime ng ating ride, kita naman yung kanyang negative style na digital meter, plus samahan pa yan dito ng clear style na visor na which is tutulong humawi kahit papano ng hangin during ng iyong mga ride or high speed ang iyong takbuhan. So patakbuhin muna natin siya ng around 40 na cruising speed at damahin natin yung motorsiklo mga brothers, itong si Hunter 150 mga brothers. At habang dinadama natin yan, talakayin natin yung kanyang riding ergonomics, no? At ito, gusto ko yung handlebar papalapit sa akin since meron lang akong reach sa braso mga brothers na around 20 inches. So pabor na pabor ito sa mga kagaya kong maliliit lang po na rider, no? At hindi loose na ang ating braso dito. Ayan, no? Hindi tayo hirap kasi may mga scooter na malayo yung handlebar, so medyo nag-lean forward tayo. Ito talagang maganda yung pagka-upright position natin dito sa scooter na ito, no? Kung matangkad naman kayo, I guess hindi naman kayo mahihirapan, umusog lang kayo. Mahaba naman ang upuan nito at malapad, pwede sa inyo mga brothers. Okay, so kanan tayo dito habang dinadama ang kanyang riding ergonomics mga brothers. Ito ang feels pa, isa pa sa napansin ko sa kanya, pagka nakasakay ka na, minamaneho mo na siya, para ka rin nagmamaneho ng mga ADB na scooter mga brothers. Para lang sa akin yun yun ang opinion ko dito, kasi yung laki niya, no, yung pisngi niya dito, ayan, yung feels niya, yung bigat niya pagka tumatakbo na, since naka dual sport siya na gulong,
Yun yung mararamdaman mo sa kanya pagka unang patakbo mo rito sa scooter na ito, mga brothers. Oh, di ba? So arangkada natin. May gusto nga sabihin pagka binibigyan mo ng piga. U-turn tayo. Ito na yung planta eh. So madali lang naman makapunta sa planta na FKM. Diretso kanan lang kayo. Sa pinaka huling kanto, kanan kayo dyan. Ayan, pagpasok nyo ng Global Plaza. Anyway, tapos na tayo sa riding ergonomics nya. Upright ang riding position, napaka-comfy. Sabi ko nga, subukan natin sa ngayon sa isang arangkada, mga brothers. Alamin natin yung kanyang vibration at kung mapaisandaan natin ng motorsiklong ito. So by the way, stock pa ito tumakbo lang ito ng 32 kilometers, mga brothers. Ito po yung test unit, itong Hunter 150 na to. So subukan natin siya dito kung pwede. Ayan, kung mga kakailan tayong segundo. Alright, so 1, 2, 3, go. Right, 60. May darating na truck, sayang. 80. Okay, naka 80 tayo. Pwede na. So subukan pa natin. Meron pa doon na straight. Bitin yung straight road dito kasi may mga ibang warehouse din. So subukan natin dito. Ayan, senyas tayo dyan. So doon tayo sa kabilang kanto naman na mag test ride ng kanyang arangkada. Hindi ko pa masyadong mapil nabibitin ako. So tignan natin dito kung pwede. Okay, so 1, 2, 3, go. Tignan natin kung mapaisandaan natin at kung ilang segundo kaya siya bago niya ma-reach ang 99 kilometers per hour. Hanggang 80 plus lang ata tayo. Alright, so pwede na rin. Yeah, goods. Not bad, no? For the stock at break-in. No, so una sa lahat, pagka talagang pinul throttle nyo siya, mararamdaman nyo talaga na galit at may vibration dito sa floorboard. I can say na not natural yun para sa isang scooter pagka talagang naka-stop at pagka pinul throttle mo. Tapos yung power nya suabe, hindi naman overwhelm, no? Isa ito sa mga katangian kasi ng GY6 engine, no? Pero yung lakas as 150 nandun, present siya, ayun, present sa kanya. Pagka pinipiga mo talagang bibigay niya rin yung gusto mong bilis. Alright, vibration sakto lang naman. Hindi naman sobrang lakas at hindi naman din sobrang hina. Neutral lang naman. Wala naman vibration dito masyado sa handlebar. Dito sa floorboard, which is nandito kasi yung lokasyon ng kanyang makina. Rinig na rinig mo talaga galit yung engine, pag pinupull throttle mo siya. At saka maganda yung kanyang huni. Maganda acceleration nito, mga brothers. Although hindi naman talaga overwhelm katulad ng mga ibang performance scooter, pero pwede na to kasi hindi naman siya talaga nakadedicated o nakatune sa ganon dahil isa itong adventure o touring na scooter, mga brothers. Arangkada pa natin. Oh, pwede na, not bad for the 150cc, no? Hunter, oops. Mamaya ito, suspension to, tingnan natin. Okay, pero sa arangkada, yeah, approve. Tsaka ano to, mga brothers break in pa. So pagka tumakbo ito ng mga 3,000, I guess mas gaganda pa o pipino pa yung makina nito, no? Kasi hindi pa siya na be-break in talaga totally. Alright. Okay, mga brothers, pag-usapan naman natin ngayon yung performance nito when it comes in cornering, yung pagiging agility, yung pagiging agile at flexibility niya sa likuan. Ito naman hindi na natin matatanggi, 150cc, magang na motor, around 120 kg lang ang timbang. So we expect talaga na magang ang behavior niya pagka dinadaan nyo na sa mga kurbada. So dito wala namang kurbada, meron lang dito papaliko, mga likuan, no, na eskwela. So doon natin natitignan yung scooter
kung gaano kaganda mag-perform pagka lumiliko. Okay, so ito, liko tayo dito. Ito lang naman yung pwede natin nga ikot-ikutan dito eh. Okay, smooth, yeah, goods. Maganda ang kanyang agility, oh. Yeah, good. Medyo alala lang tayo, syempre kababasa lang ng daan. At eto, madulas dito. Yeah, maganda yung response nilang gulong ha. Pagka nililiko-liko mo siya, maganda yung gulong na nilagay dito ng FKM ha. Oh. So kung may mga iiwasan kayong lubak, yan, katulad yan, aso, pwede kang makapag quick maneuver mga brothers. Gearbox, yan, kunyari yan, oh. Oh, diba? So goods, pwede. Ang gang nya, so para ka lang din nagmamaneho. Yan, ang pills ko 125, 150 yun. Uy, wag ka muna umulan, di pa ako tapos mag-review. Kanan natin ulit dito. Slow speed na likuan, yeah, good. Mas masarap to ko sa mga kurbada talaga, yung mga zigzag katulad doon sa amin sa Olongapo. Sigurado masisiyahan ka dito pag minaneo mo sa ganon. Hop. Alright, tapos arangkada. Yun lang, mula na naman. Pangit. Oh, di ba? Good, so. Oh. Tingnan natin. Okay, may tumutulong na yung visor sa hangin tsaka sa ulan kahit pa paano. Yes. Tignan natin ulit, slow speed. Smooth siya mag-corner. So alamin naman natin yung preno mga brothers. Yun lang, umulan pa, hupain muna natin. Alright mga brothers, natapos ang malakas na ulan. Back to ball game tayo. At ngayon tetest natin yung kanyang preno. At syempre yung kapit ng gulong niya habang nagpepreno tayo. At tamang-tama ito, basa yung kalye. So talagang malalaman natin kung maganda ba ang kapit ng gulong nito pagka nag-braking test tayo. So ganun pa rin naman ang ating SOP. Pagdating sa braking test, pepreno natin harap at likod, around 30, 40, 50 o kung kaya ng 60 dahil basa yung kalye. Okay, so start muna tayo ng 30 kilometers per hour. At preno natin, tingnan natin kung ilang segundo bago huminto itong si Hunter 150. Okay, 30. Brake. Stop. Alright, ilang segundo kaya, no? Tingnan. At para may idea kayo, during ng aking preno, may napansin ako sumasayad na nag-skid na yung likod, which is normally dahil basa yung kalye. At the same time yung bigat natin nandoon sa unahan. Okay, so magpreno tayo ngayon ng around 40. Alalay lang, baka dumulas tayo. Brake. Stop. Alright, balik tayo dito. Takbo tayo ng 50 naman. Ilang segundo kaya yun pagka 40 kilometers per hour. Ilagay natin dyan sa screen at makita nyo. So 50 naman tayo. Brake. Stop. Alright, so subukan natin na mag 60 kilometers per hour mga brothers. Ilang segundo kaya yan pagka 50 kilometers, no? Maganda yung braking performance ng motor mga brothers. Yung kanyang disc brake dito sa harap at sa likod, maganda yung kapit. So subukan natin na 60. Brake. Stop. Alright, ilang segundo kaya yun? So meron tayong braking period ng 30, 40, 50 at 60 kilometers per hour. Well, pansin ko sa kanya pagka namemreno ko, magandang response niya kahit basa yung kalye. Although may skid siya sa likod, pero makakasanayan nyo naman ipreno na wag masyadong ipreno sa likod para hindi talaga siya
mag-skid o mag-fishtail. Okay, so kung may angkas na kayo sa likod, sigurado hindi naman ito masyadong mag-fishtail since mayroon tayong bigat sa likod. Pero ako kasi 50 kg lang ako mga brothers, kaya po nag-skid tayo sa likod. Depende rin kasi yan sa bigat mga brothers. Pero yung braking performance at saka yung kapit ng gulong ng nitong Hunter 150 napaka outstanding po pagdating sa performance. Siguro lahat naman ng motor wala naman perfecto, may pros and cons. During ng ating test ride dito, napansin ko vibration lang naman yung napapansin ko sa kanyang cons mga brothers. So eto na, nakapag initial impression ride na tayo dito sa Hunter 150. Pag-usapan natin yung updated price para sa mga wala pang idea. Alright,